Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Ika-6 na araw ng ating masayang pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang o yung tinatawag nating Oktaba ng Pasko. At sa ating ebanghelyo, narinig natin ang karugtong ng kwento tungkol sa paghahandog kay Jesus sa templo, kung saan doon sa templo, sa biyaya ng Espiritu Santo, itong si Propeta Simeon ang tumanggap sa sanggol. At sa pagkatanggap niya sa sanggol na si Jesus, siya ay nakapagbitaw ng mga salita na nagsasabi, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang lingkod, sapagkat nakita na ng aking mga mata ang katuparan ng iyong ipinangako." Alam na alam ni Simeon ang pangakong ito ng Diyos. Matagal nang iniintay ng mga Israelita ang katuparan ng pangakong ito. At sa sandaling iyon na inihandog ang sanggol na si Jesus sa templo, alam na alam ni Simeon na itong sanggol na ito ang ipinangakong tagapagligtas. At ipinagpatuloy ang kwento sa pamamagitan ng ebanghelyo na narinig natin ngayon, kung saan sinasabi, nandoroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana. Siya'y batang-bata ng mabalo. At simula nung siya'y mabiyuda, inilaan na niya ang kanyang sarili sa pagdarasal, sa sakripisyo sa loob ng templo. Halos araw-araw, gabi-gabi, nandoroon siya sa templo. Isa rin siya sa nagiintay sa katuparan ng pangako ng Diyos. Kaya sa pagkakita niya sa sanggol na inihandog sa templo at kinalong ito ni Simeon sa kanyang bisig, alam na alam ni Ana na ito na nga ang ipinangakong tagapagligtas. Kaya malinaw na sa lahat ng mga kwento na ating napapakinggan at napagninilayan, patuloy na tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Matagal man niyang ipinangako ang pagdating ng tagapagligtas, nangyari ang lahat ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang panahon. At dito tayo palaging inaanyayahan ng ating Panginoon na sa ating pagsisikap na maging tapat, maging totoo sa ating pagsunod sa Kanya, hindi yung gusto natin ang dapat na umiral. Ang hayaan nating mangyari ay ang kung ano ang gusto, ang kung ano ang kalooban ng Diyos, sapagkat mangyayari ang lahat ayon sa kanyang plano. Kaya nga matapos na ihandog ang sanggol na si Jesus sa templo, ang sabi ng ebanghelyo, ang mag-asawang sina Jose at Maria ay umuwi na sa kanilang tahanan doon sa Nazareth, Galilea. At sinasabi, ang batang si Jesus ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Maganda ring bigyang diin na sa pagbabalik ng mag-asawang Jose at Maria sa kanilang tahanan, ang susunod na kwento tungkol kay Jesus ay ang kanyang paglabas para simulan ang kanyang misyon. So para bang sa paghahandog kay Jesus sa templo hanggang sa edad mahigit 30, ang panahong iyon ay inilaan ni Jesus sa piling ng kanyang ama na si Jose at ng kanyang ina na si Jesus. Sa malaking bahagi sa buhay na ito ni Jesus
nandoroon ang paggabay, ang pagmamahal, ang pagkalinga ng kanyang tumayong mga magulang na sina Jose at Maria. Ang tawag natin dito sa panahon na ito ay the hidden life of Jesus, ang tagong buhay ni Jesus, sapagkat hindi ito naisulat sa Biblia, pero malinaw na sa piling ng kanyang mga magulang, siya'y lumaking marunong, magaling, masipag, may takot sa kanyang mga magulang at sa Diyos, at talagang naging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kaya malaki ang naging contribution ni Maria at ni Jose sa naging buhay ni Jesus habang sila ay nandoroon sa Nazareth. Amen.